Bago tayo manalangin, maglaan tayo ng ilang sandali upang makinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay sabay tayong manalangin. Maraming tao ang lumalakad sa buhay, dala ang mga laban na hindi nakikita ng sinuman. Nagigising sila tuwing umaga na may bigat ng isang bagay na dumudurog sa kanilang mga puso. Ngunit patuloy pa rin sila. Nakangiti sila, nagbibihis, humaharap sa araw, habang nasa loob sila, labis silang nasasaktan. Ang ilan ay nagising at, bago pa man sila tumuntong sa lupa, nakakaramdam na sila ng dalamhati sa kanilang mga kaluluwa. Ang iba ay nagmulat ng kanilang mga mata at agad na sinasalakay ng stress. Ang iba pa ay nahaharap sa pagkabalisa bilang isang patuloy na anino o pakikitungo sa isang sakit na hindi mawawala. Para sa marami, ang mga labanan ay nagsisimula sa pagsikat ng araw. At ang pinakamahirap na bahagi ay ang napakaraming mga pakikibakang ito ay nananatiling nakatago. Natutunan naming itago ang mga ito sa likod ng mga nakasanayang ngiti at magalang na tugon tulad ng, "Okay lang." Ngunit sa kaibuturan, hindi. Naghihiwa-hiwalay kami sa loob, pagod ng magpangga, desperately wanting someone to see kung ano talaga ang pinagdadaanan namin. Ngunit sa likod ng lahat ng mga damdaming ito ang kalungkutan, ang pag-aalala, ang pagkabalisa kadalasan ay mayroong isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nakatago sa mga anino ngunit nakakaantig sa bawat bahagi ng ating buhay. Ako. Ang takot ay hindi palaging halata. Hindi ito sumisigaw. Minsan ito ay tahimik na gumagapang sa iyo sa gabi, na kinukumbinsi ka na walang magbabago, na hindi ka magiging okay. Gumagapang ito sa iyong mga isipan, at bago mo pa ito malalaman, hinuhubog na nito ang paraan ng pagtingin mo sa lahat, ang iyong sarili, ang hinaharap at maging ang iyong pagtingin sa Diyos. Ang takot ay hindi lamang nag-agaw sa iyo ng kapayapaan. Naubos nito ang iyong kagalakan, pinapalabo ang iyong paghatol, itinutuon ang iyong mga mata sa kung ano ang maaring magkamali sa halip na kung ano ang mabuti pa rin. Pinapalaki nito ang mga problema at binabawasan ang mga pangako ng Diyos. Nakakalimutan mo ang mga oras na ang Panginoon ay namagitan noon. Ginagawa nitong malapit ka sa iyong sarili at naniniwala na kailangan mong dalhin ang lahat ng mag-isa. Ngunit narito ang katotohanan, ang takot ay hindi lamang isang emosyon. Higit pa ito sa stress o kaba. Malinaw ang Biblia, ang takot ay isang espiritu, isang espiritual na puwersa na ipinadala upang maparalisa ang iyong pananampalataya at nakawin ang iyong lakas. Sa 2 Timoteo 1, versikulo 7, mababasa natin, "Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan." Ito ay hindi lamang isang nakaaliw na kaisipan, ito ay isang makapangyarihang katotohanan. Hindi kailanman inilagay ng Diyos ang takot sa iyong puso. Kung mayroong takot, hindi ito nagmula sa Diyos. Pag-isipan ito. Binigyan ka ng Diyos ng isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Ibinigay niya sa iyo ang kanyang espiritu, puspos ng lakas, puspos ng pagmamahal, at matatag na nakaangkla sa kapayapaan. Nangangahulugan ito na ikaw ay hindi walang magawa. Ikaw wala ka sa awa ng iyong emosyon. Ikaw hindi mo kailangang mamuhay sa ilalim ng kontrol ng takot. Ngunit ito ay kung saan ang kaaway ay banayad na kumikilos. Kung ang takot ay nananatili ng matagal, nagsisimula itong maging pamilyar, kahit komportable, at nagsisimula tayong mamuhay kasama nito. Binubuo natin ang ating mga desisyon sa paligid nito. Binibigyan natin ito ng puwang sa ating isipan. Hinahayaan natin itong magsalita ng mas malakas kaysa sa katotohanan. Sa makatuwid, mahalagang kilalanin ito kung ano kalaga ito, isang kasinungalingan. Ang espiritu ng takot ay namamalagi sa iyo. Sinasabi nito sa iyo na hindi ka sapa, na ikaw ay nag-iisa, na wala nang gagaling, na hindi nakikinig ang Diyos, na ang iyong mga panalangin ay walang kabuluhan. Ngunit ang bawat isa sa mga kaisipang ito ay sumasalungat sa ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita. Gusto ng takot na patahimikin ang iyong boses. Gusto nitong panatilihin kang makulong. Nais nitong maparalisa ang iyong paglalakad, upang hindi ka mabuhay ng may katapangan at autoridad na ibinigay na sa iyo ng Diyos bilang kanyang anak. Kung ang nilalamang ito ay umaantig sa iyong puso, gamitin ang sandaling ito upang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa mga taong kailangang makarinig ng mensaheng ito. Sama-sama nating ipalaganap ang kapayapaan ng Diyos. Kailangan mong tandaan, ang takot ay maaring maging mahusay, ngunit ay hindi dakila kaysa sa iyong Diyos. Maaring siya ay matiyaga,
ngunit ay hindi mas makapangyarihan kaysa sa banal na espiritu na nananahan sa iyo. Ang takot ay maaring bumulong ng kasinungalingan, ngunit mayroon kakatotohanan na nagpapatahimik sa lahat ng kasinungalingan, at ang katotohanan iyon ay ang salita ng Diyos. Alalahanin ang nakasula sa Isaias 41, versikulo 1:0. Kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Aking alalayan ka ng aking kanang kamay na matagumpay. Ang pangakong ito ay para sa iyo. Kasama mo ang Diyos ngayon, kahit sa sandaling ito. Gaano man kalaki ang pakikibaka na iyong kinakaharap, nandiyan ang Panginoon. Hindi ka niya pinabayaan, at hinding-hindi niya gagawin. Ngunit marahil nagtataka ka, kung kasama ko ang Diyos, bakit ako matatakot pa rin? Ito ay isang wastong tanong. Dahil lamang sa nararamdaman natin ang takot ay hindi nangangahulugan na tayo ay mahina sa espiritual. Ibig sabihin lang ay tao tayo. Maging ang mga dakilang lalaki at babae ng pananampalataya ay nakadama ng takot. Si David mismo, sa gitna ng napakaraming tagumpay at himala, ay sumula sa awit 56, versikulo 3. Kapag natatakot ako, magtitiwala ako sa iyo. Hindi sinabi ni David na, kung natatakot ako. Sabi niya, kailan? Ito ay nagpapakita sa atin na ang takot ay maaring lumitaw, ngunit kung ano ang ginagawa natin dito ay kung ano ang tumutukoy sa ating paglalakbay. Maaari kang makaramdam ng takot at pipiliin mo pa ring magtiwala. Maaari kang nanginginig sa loob, ngunit hawakan mo pa rin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang pagtitiwala ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang matapang na desisyon na magpatuloy sa paniniwala, kahit na ang takot ay sumusubok na sumigaw ng mas malakas. At paano natin pinangangalagaan ang tiwala na ito? Gamit ang salita. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Roma 1:0, versikulo 17. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag mas itinuon mo ang iyong sarili sa mga pangako ng Diyos, mas tumitibay ang iyong pananampalataya, at mas mababa ang takot sa silid. Kaya sa halip na i-reply sa iyong isipan ang lahat na maaring magkamali, simulan ang pagdedeklara ng lahat ng iyon nangako na ang Diyos na ito ay gagana. Sa halip na hayaang isulat ng takot ang script ng iyong buhay, ibigay ang panula sa may akda ng iyong pananampalataya, ang Diyos mismo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nasa tabi mo ang hari ng mga hari na lumalaban. Nasa iyo ang Diyos na nagpapakalma sa mga bagyo, na nagpapagaling ng mga sakit, na naghahati ng mga dagat, at bumubuhay ng mga patay. At ang parehong Diyos na iyon ay nabubuhay sa loob mo. Pinapalakas ka niya. Sinusuportahan ka niya. Minahal ka niya ng pagmamahal na hindi nagkukulang. Huwag hayaan ang espiritu ng takot na magkaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay. Huwag tanggapin ang hindi nakikitang bilangguan na sinusubukang limitahan kung sino ka at kung sino ka. Tinawag ka para mabuhay sa kalayaan, sa katapangan, sa pananampalataya. Kaya ipahayag ngayon, hindi ko na tinatanggap ang pamumuhay sa ilalim ng pamatok ng takot. Ako ay anak ng Diyos. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Ito ang katotohanang nagpapalaya sa iyo. At ang katotohanang ito ay nasa iyo ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya, huwag kalimutang mag-iwan ng Amen sa mga komento. I-like ang video at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng kalayaan mula sa takot. Magdala tayo ng pag-asa sa mas maraming puso ng sama-sama. Ngayon, huminga na malalim at makinig ng may bukas na puso. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Alam niya ang bawat pag-iisip na nagpapanatili sa iyo ng gising sa gabi. Bawat luha na pumapatak ng hindi napapansin. Alam niya ang mga takot na hindi mo maipaliwanag ng malakas. At sabi niya, kasama kita. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat para magtiwala. Kailangan mo lang malaman kung sino ang humahawak sa iyong kamay. At hindi niya kailanman binitawan. Kapag sinabi ng takot na, hindi mo ito magagawa, ang sagot ng Diyos, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos 4, versikulo 13. Kapag sinabi ng takot na, walang nagmamalasakit, sabi ng Diyos, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Jeremias 31, versikulo 3. Kapag sinabi ng takot na, magiging mali ang lahat, sabi ng Diyos, lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa akin. Roma 8, versikulo 28. Ang mga pangakong ito ay hindi lamang magagandang pairala.
Ang mga ito ay angkla para sa iyong kaluluwa sa mahihirap na araw. Ang mga ito ay mga kalasag para sa iyong isip kapag ang mga negatibong kaisipan ay sinusubukang sakupin. Hindi ka nilikha para mamuhay sa tako. Nilikha ka upang lumakad ng may kumpiyansa. Tinawag ka ng Diyos sa liwanag, hindi sa kadiliman. Sa katotohanan, hindi pagkalito. Upang lakasan ang loob, hindi pani. At kapag bumalik ang takot, dahil minsan nangyayari ito, alam mo na kung ano ang gagawin. Tumugon ng may pananampalataya. Huwag i-entertain ang masasamang pag-iisip. Huwag mong pagnilayan ang problema. Pagnilayan ang salita. Ipahayag ng buong tapang. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Awit 23, versikulo 4. Ang presensya ng Diyos ay ang iyong seguridad. Siya ang iyong kalasag. Siya ang iyong matibay na bato kapag ang lahat sa paligid mo ay tila nanginginig. At tandaan, hindi mo kailangang magkaroon ng lakas ng loob na kumilos ng may pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi naghihintay hanggang sa pakiramdam mo ay ligtas kang sumunod. Nagtitiwala lang ito at gumagawa ng hakbang kahit na tumitibok ang iyong puso. Marahil ngayon ay tinatawag ka ng Diyos upang gawin ang hakbang na ito. Marahil ay sinasabi niya, "Anak, iha, oras na para bitawan ang takot na iyon. Oras na para magtiwala. Kasama mo ako." Hindi kailanman hinihiling ng Diyos na lumaban ka ng mag-isa. Ipinaglalaban ka niya. Tinatakpan ka niya. Sinusuportahan ka niya. At kapag ang iyong lakas ay natapos, ang kanya ay nagsisimula. Kaya, isuko mo na ang takot na iyon. Makipag-usap sa Diyos. Sabihin sa kanya ang lahat ng nagpapabigat sa iyong puso. Naririnig niya. Naiintindihan niya. At kumikilos siya. Gumagalaw siya ng may habag. Maaring lumuluha ka, ngunit nasa tabi mo siya. Maaring wala kang lakas, ngunit siya ang iyong lakas. Ngayon, gumawa ng desisyon. Hindi na ako mabubuhay na hostage sa tako. Pinipili ko ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Pinili kong magpahinga sa pangako. Pinipili kong maniwala kahit hindi nakikita. Pinipili kong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung nakipag-usa sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito. At kung hindi ka pa nakakapagkomento ng Amen, isulat mo ito ngayon para tatakan ang katotohanan ito sa iyong espiritu. Hindi ka naalipin ng takot. Malaya ka sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ipikit mo sandali ang iyong mga mata at isipin ang lahat ng bagay na nagdudulot sa iyo ng takot. Ang mga pag-iisip na nakakagambala sa iyo, ang mga sitwasyon na nag-aalis ng iyong kapayapaan, ang mga senaryo na nagpaparalisa sa iyo. Ngayon tingnan ang lahat ng ito na inilagay sa mga kamay ng Diyos. Tingnan mo siyang nakatingin sa iyo ng may pagmamahal at nagsasabing, "Hayaan mo na ako ang bahala sa iyo." Sama-sama tayong manalangin. Panginoong aking Diyos, sa sandaling ito ay nagpapatira pa ako sa iyong harapan, hindi sa pamamagitan ng rehearsed na mga salita, ngunit sa isang taos pusong-puso. Ama, alam mo ang lahat ng nangyayari sa loob ko. Alam mo ang mga takot na pumipigil sa akin, ang mga sakit na walang nakikita, ang mga pag-iisip na nagpapuya sa akin sa gabi. At ngayon, pinili kong bitawan ang lahat ng iyon. Inilalagay ko ang aking pagod na puso sa harap mo at sinasabi, "May tiwala ako sa iyo." Panginoon, tinitiyak sa akin ng iyong salita na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya ngayon tinatanggihan ko ang takot. Tinatanggihan ko ang pagkabalisa. Tinatanggihan ko ang kasinungalingan na nag-iisa ako. Jesus, inaanyayahan kita sa aking isip, aking puso, aking tahanan. Maghari nawa ang iyong kapayapaan dito. Naway mas malakas ang iyong boses kaysa sa anumang negatibong pag-iisip. Naway palibutan ako ng iyong presensya sa paraang hindi na nakakahanap ng espasyo ang tako. Ipinapahayag ko na mas dakila ka sa lahat ng bagay na nagbabanta sa akin. Higit ka sa sakit, higit sa kawalan ng trabaho, higit sa diagnosis, higit sa pag-abandona, higit sa pagkawala, higit sa hindi tiyak na hinaharap, ikaw ang Panginoon ng lahat ng bagay, at nagtitiwala ko sa iyo. Ama, palakasin mo ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong alalahanin na ikaw ay tapat, kahit na hindi makita ng aking mga mata ang daan palabas. Puruan mo akong lumakad sa tubig, tulad ni Pedro, hindi tumitingin sa hangin, ngunit nakatuon ang aking mga mata sa iyo. At kung ako ay mag-alinlangan, iabot ang iyong kamay sa akin, gaya ng lagi mong ginagawa. Nagdarasal din ako ngayon,
Panginoon, para sa lahat ng taong nakikinig sa panalangin ito kasama ko. Ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng mga panloob na labanan na marahil ay walang nakakaalam. Hipuin mo kami ngayon, Espiritu Santo. Aliw, palakasin, kalmado. Nawa ang iyong presensya ay bumalo sa bawat puso tulad ng isang banal na yaka. Panginoon, Ikaw ang Diyos na ginagawang lakas ang luha, ang kawalan ng pag-asa sa pag-asa, ang takot sa pananampalataya. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Sa makatuwid, ipinahahayag ko iyon ng may pananampalataya mula ngayon ay magbabago ang aking isipan. Ang aking puso ay gagaling at ang aking buhay ay gagabayan ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, hindi na ako mangingibabaw sa takot. Ako ay anak ng kataas-taasang Diyos. Protektado ako. Ako ay minamahal. Ako ay iniingatan. At kahit na dumating ang mahihirap na araw, alam ko, kasama ko ang Panginoon. At iyon lang ang kailangan ko. Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, isulat ang Amen sa mga komento bilang tanda ng pananampalataya. Ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. At kung kailangan mo ng isang espesyal na panalangin, iwanan ang iyong kahilingan sa mga komento. Nandito kami para ipagdasal ka. Naway ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay ingatan ang inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus.